Pinagpalang gabi po sa ating lahat. Amen po ba? Pwede po ba mag-amen? Amen. Tayo po na mag-pray para po masimulan natin yung mensahe ng Panginoon sa gabi ito. Hallelujah. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, lubos kami nagpapasalamat po sa inyo sa pag-iingat, pagmamahal at gabay niyo sa amin sa mga nagdaang mga araw, Panginoon. Maraming salamat po sa mga pagpapalang natanggap na namin at mga pagpapalang tatanggapin pa lang namin, Panginoon Lord. Panginoon, maraming salamat din po sa mga nababalitaan naming pinagaling mo, Panginoon Diyos, at mga sa gagaling pa lamang, Panginoon. Ang lahat ng ito ay dahil sa kadakilaan at ang lahat ng ito ay naniniwala kaming dahil sa gawa mo, Panginoon. Lord, sa gabing ito, hayaan mong muli, Panginoon Diyos, mailagay namin ang aming mga sarili bilang mga anak mong nakikinig at hindi lang basta nakikinig ng mga salita mo, kundi willing, excited, Panginoon Lord, na gawin ang kalooban mo, yung aming mapapakinggan sa gabing ito, Lord. Panginoon, abutin mo lahat ng mga tenga, lahat ng mga pusong nakikinig sa oras na ito sa mensahe, Panginoon Lord. Dalangin kong ito'y magkaroon sa kanila ng magandang impact, Panginoon Lord. Matindi at makapangyarihang impact, Panginoon Lord, na makapagpababago ng kanilang mga desisyon sa buhay, makapagpabago ng kanilang mga pananaw sa buhay bilang isang Kristiyano, Panginoon Lord. Abutin mo ang lahat ng mga nahihirapan, abutin mo ang lahat ng mga nababagabag na galinlangan sa iyo sa oras na ito, Panginoon Lord. At dalangin kong patuloy na mailapit namin sa iyo, hindi lang kami kundi ang lahat ng mga taong makakapakinig, makakapanood ng mensaheng ito, Panginoon Lord. Kayo mapapurihan, aming Diyos na makapangyarihan. Alam namin, Panginoon Lord, na niloob mo lahat ng bagay sa sanlibutan ito, niloob mo ang oras na ito sapagkat may gusto kang iparating sa aming mga willing makinig sa iyo, Panginoon Lord. Pagpalain mo ang lahat sa iyong pinakamataas na papuring pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Praise God po. Yan. So yan lagi mo ang ating bungad na mensahe ng Panginoon. Lagi ho tayong prepare o lagi tayong handa sa anumang oras na pagbabalik ng Panginoon dahil talagang malapit na ho ang pagbabalik ng ating Panginoon. Sa gabi pong ito, pag-aaralan po natin ang mensahe po sa sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 21. Yan. Okay, nagano dito sa screen. Okay. Sabi dito ho, ang mensahe natin ay patungkol sa pagsusuri. Pag sinabi ho pagsusuri, yan ho ay pagsusubok. It's either sa tao o sa isang bagay. Yan ho ay, yung pagsusuri ho ay para subukin ng isang bagay, isang tao, kung siya ho ay tunay, totoo o hindi. Ano? Isang ibig sabihin din po ng salitang pagsusuri ay pagkikilatis at pagsisiyasat. So napakainam mo ng mensahe natin sa gabing ito dahil ito ho yung pinakakailangan natin sa panahon na ito, lalo't ang panahon ho natin ngayon ay hindi na ho basta-basta. Naintindihan po ba natin? May mga sitwasyon sa panahon natin ngayon na parang hindi may paliwanag ng kahit na sinong tao at talagang kung hindi tayo magsisiyasat, marami ho maliligaw. Kaya ho, ang mensaheng ito sa oras na ito ay isang gabay para ho sa atin. Umpisahan ho natin sa isang tanong. Ano ang gagawin mo kapag nakakita ka ng isang bagay na mukhang mahalaga? Sino ang pwede sumagot dyan sa likod? Iingatan. Iingatan. Pag nakakita ka ng isang bagay na mahalaga, ano ang unang mong gagawin? Itatago. Iingatan po ba agad? Itatago. Itatago po ba agad? Kung granada, nagtago pa. Okay o. So salamat to sa tumutugon. First honor, second honor. Salamat. So ano ang gagawin mo kapag nakakita ka ng isang bagay na mukhang mahalaga? Yung mga nasa tahanan, sana ho nakikinigan lahat. Sabi dito, una mo dapat una mo agad isa sa isip, tanong na naman. Kung yung una ay tanong, pangalawa mong gagawin ay tanong na naman. Pupulutin mo ba ito agad o susuriin mo muna ito ng mabuti bago pulutin? Diba ho? Pag nakakita ka ng isang bagay, bilog, pulutin mo na agad, lagay sa bulsa. Eh kung yung napulot mo ay Bomba. Ano nangyari? Okay, alayin natin. Ibahin natin yung tanong. Pangalawang tanong mo, ganito. Ano ang gagawin mo kapag nakarinig ka ng isang bagay na mukhang tama? Tatamaan mo ba? Yung iba ho, unang dinig nila, ilalike mo pa agad? Ang pangalawa mong gagawin, maniniwala ka ba agad o susilihin mo muna ito ng mabuti bago mo paniwalaan? Yan, yung mga mahilig sa chismis, alam nyo sa chismis, lugi yung pinag-chismisan kasi hindi niya madepensahan yung sarili niya. Okay ito ang verse. Okay, may verse naman, nakakatuwa dahil may verse sa Bible na nagpapatunay na hindi ho lahat ng naririnig natin sa una ay tama.
Kawikaan chapter 18 verse 17, ang unang salita ay kinikilalang tama hanggang hindi nasusuri at nakikitang balintuna. So yung salitang balintuna ho dyan ay katumbas ho ng ibang tao. Halimbawa ho, di ba ho sa korte ho, kapag isa lang muna nagsasalita, pakiwari ang lahat ng mga nakakarinig, ay tama to. Bakit to? Wala pa ang nagsasalitang kabilang panig. Ang unang salita ay kinikilalang tama hanggang hindi nasusuri at nakikita ang balintuna. Ulitin ko lang ho, sa korte ho, kaya ho natatagalan ho ang proseso ho ng paghusga o pagpapataw ng batas dahil ho talagang sinusuri ng gusto kung sino ho ang tama o nagsasabi ng totoo. Kahit pa ho sa panahon natin ngayon, minsan ho ang katotohanan ay nababayaran na. Pero hindi tayo papayag. Ito pinag-aaralan natin ho sa Biblia, ulitin ko lang ho, kapag nakarinig ka ng isang bagay na akala mong tama, huwag mo agad sabihin tama. Suriin mo muna ng mabuti. Yung korte ho, ibaba natin ng korte kasi minsan ho, hindi natin maintindihan yung korte. Mas maintindihan natin yung chismis. Mas madaling intindihin yung chismis. Tama po ba? Sa chismis ho, ulitin ko lang ho, sa unang salita o dun sa unang kwento, masasabi nung nakikinig, tama. Kawawa naman ho yung pinagkwentuhan dahil hindi man nakadepensa ng kanyang sarili. Tandaan niyo po, hanggat di naririnig natin yung dalawang panig o magkabilang panig, dapat wala tayong papanigan sa isa't isa sapagkat hindi pa natin nasusuri. Napakahalaga ho ng mensahe sa oras na ito. Paalala, marami ang nagkakamali dahil hindi nagsusuri. Tama po ba? Amen. Marami nagkakamali dahil hindi nagsusuri. Marami nag-away. Yung isa ho nakatapat doon sa isa, yung letrang 9, nakatapat sa kanya 9. Ay yung isa ho nakatapat dito, letrang 6 o number 6. Nag-aaway sila. Yung pala, magkaiba yung kanilang posisyon. Tama ho ba? So ngayong araw na ito, medyo busisihin natin kung ano yung mga dapat nating suriin. Unang Thessalonica chapter 5 verse 21, suriin ninyo lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Yan. Mga kapatid, good news pala ho. Hindi tayo hinadlangan o hindi tayo sinabihan ng Panginoon na wag tayo magsusuri, kundi ang salita na ng Diyos na nagsabi sa ating suriin natin ang lahat ng bagay, subalit ho, hindi kailangan pulutin ang lahat. Amen po ba? So ang mensahe ho natin ay pinamagatan ko ang pagsusuri, suriin at pulitin ang mabuti. Pulutin. Yan. Suriin at pulutin ang mabuti. Okay o. Bakit napakahalaga ng pagsusuri? Una ho, sabi dito, bakit napakahalaga ng pagsusuri para malaman ang tama sa mali? Tama po ba? Kaya pala ho, napaka-ibisa ng isang bagay na sinusuri para malaman mo yung tama sa mali. Okay, pangalawa, para malaman natin yung tunay sa peke. Tandaan nyo, sa panahon natin ngayon, napakarami na ng imitation. At mas maraming bumibili doon sa imitation kaysa doon sa original. Dahil mukha naman magkapareho, mukha naman magkamukha. Pero sa pagsusuri ho, makikita ho natin, lalabas ang tunay na original. Okay ho. Next, sabi dito ho, bakit kailangan nating suriin ang isang bagay para malaman natin ang mabuti laban sa masama. Kaya ho, ang daming dahilan kung bakit napakahalaga ng pagsusuri ho. Ulitin ko lang ho isang paalala na sana ho i-quote nyo rin sa araw, marami ang nagkakamali dahil hindi nagsusuri. Yan ho ang mensahe ng Panginoon na kailangan natin pag-aralan. Mga bagay na dapat suriin bago paniwalaan o bago i-apply sa buhay. So dalawa lang ho ang ating pag-aaralan sa oras na ito. Ito'y nakasentro sa salita ng Panginoon na dapat ho natin pinagkakaabalahan at pinaglalaanan ng oras sapagkat ang salita ng Diyos ay mahiwaga at hindi ho basta-basta ho ito naunawaan. May naalala ho ba kayo nung linggo? Alam nyo, nung linggo, may inaabangan ako na magko-comment. Narinig nyo ang mensahe nung linggo about sa unan. Dito nakarinig ng kwento about sa unan. Nung ang Panginoon ay nasa bangka, sa Marcos, may dala siyang unan. Sinabi ko ho, pagkatapos ho kaya mo nagdala siya ng unan dahil may ma-encounter silang mga tao, isang tao ho sinasapian, at yung unan na ho yun ay gagamitin niya yung punda para idamit sa kanya. Wala mo lang sa inyo nagpuna doon. Para sabihin, Pastor, parang walang ganon. Wala akong nagganon sa inyo. Bigla ako nalungkot. Alam niyo bang wala akong punda sa Bible na nilagay doon sa unan?
Pero possible, si Jesus talaga ho ang nagdamit doon sa tao o sa lalaking sinasapian. Una, sapagkat wala hong makalapit sa kanya. Pangalawa, dahil lahat ng tao na nandun ay takot. Pero ulitin ko lang po sa inyo, kailangan suriin ang lahat ng bagay, wag lang po puro amen. Amen po ba? Isang beses po dito sa simbahan nangyari, puro ko nilagay ay Genesis. Parang hindi naman pala Genesis. Salamat dun sa dalawang magnanay na pumuna. Alam nyo, napakaganda sa isang pastor, marunong tumanggap ng puna. Pastor mo ba, hindi nagkakamali? Nagkakamali din. Kaya mga kapatid, sana ho, suriin natin ang lahat ng bagay. Okay, mga hula sa Biblia, ang una natin dapat sinusuri ho ay mga hula sa Biblia. Alam niyo po ba, mag-search kayo, mag-research kayo sa oras dito sa YouTube, sa internet ho, mag-type kayo about doon sa bakuna. Napakarami ho mga Kristiyano ang maglalagay ho ng iba-iba nilang definition sa bakuna hanggang sa lumitaw ho yung 666 at sabihin nung itong bakuna ay anti-Kristo. Nung isang araw ho, may nag-send sa akin ng video, iningatan ko na wag ma-send sa pamilya ko, sa pamilya namin ni Sheila dito, iningatan ko na wag i-send, baka ho, pag napanood nila, sa unang panood nila, magmumukha hong tama na panood nila. Ang ginamit ho nila doong mensahe sa Biblia, yung hula ni Daniel. Tandaan nyo ho, napakahirap ng sitwasyon natin ngayon, lalo kung di ka nag-aaral ng salita ng Diyos. So una nating susuriin ay mga hula sa Biblia. Sabi dito ho, ang hula sa Biblia ay mga hinula ng mga propeta ho na pinili ng Diyos. Unang Thessalonica chapter 5 verse 20, ang sabi dito ho, huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Mga kapatid, huwag ninyong hamakin ang salita mula sa Diyos. Pag may pumunta sa inyo isang tao na nangangaral patungkol sa salita ng Diyos, wag natin silang husgahan, wag natin silang hahamakin. Ano ang sabi ng Biblia sa Thessalonica chapter 5 verse 21? Bagkus suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ng mabuti. May mga panahon sa buhay natin na hindi natin naiwasan na magtanggap tayo ng mga tao na nangangaral ng patungkol sa kanilang reliyon, ng mga ngaral na patungkol sa kanilang paniniwala. At purihin ng Panginoon ang tinanggap natin, ito ho, nagpaalala sa atin na pwede tayong tumanggap ng ganung uri ng mga tao, pero iiwasan ho natin, pulutin natin ang lahat ng mga sasabihin nila kahit taliwas sa sinasabi ng Biblia. Ulitin ko lang ho, mga kapatid sa Panginoon. Ang paalala na ito ng mensahe ng Panginoon, hindi lahat ng atin hong maririnig, hindi ho lahat ng ating makikita ay pwede ho natin kunin o tanggapin sa ating mga buhay. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ng mabuti. Ang Biblia ho ay kinapapalooban ng napakaraming mga hula. At marami hong tao sa panahon natin ngayon, nag-a-attempt silang ipaliwanag yung mga hula, nakadepende ho sa kanilang pag-unawa doon sa binabasa nila. Kaya suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin na mabuti. Tama ho ang ginagawa natin pakikinig ng salita ng Diyos, pero mas tama ho yung pinag-aaralan din natin yung ating pinakikinggan. Tandaan, mga kapatid, ito ho ang tunay na hula na mula sa Diyos, ito ho. Ang tunay na hula na mula sa Diyos, ito ho ang makikita niyong paraan para malaman yung tunay. Ang tunay na hulang mula sa Diyos ay hulang umaayon sa salita ng Diyos. Mayroon ba sa inyong malakas ang loob? Pinuntahan kayo ng isang pastor at talaga na naginip daw siya, pinag-usap daw siya ng Panginoon at pinuntahan ka, pinapisay ka, at yung prophecy sa iyo, wala ka naman makita sa Bible, medyo pagdudahan niyo na po yun. Tandaan nyo, ang propesiya o hula na wala o taliwas sa Biblia ay hindi ho dapat basta-basta paniwalaan. Dahil ang tamang hula na dapat natin tanggapin o dapat natin nung paniwalaan ay hula ho na umaayon mismo sa salita ho ng Diyos. Hindi ho ka magkakamali sa ganung mga bagay. Pangalawang bagay, at dito dalawa lang ang pag-aaralan natin, mga bagay na dapat suriin bago paniwalaan. Pangalawa ho, mga turo o aral sa Biblia. Ano yung una? Dapat susuriin natin lahat na mapapakinggan nating propesiya. Alam niyo bang isa pinag-aaralan ngayon at nakakakaba? Marami ho nag-claim sa oras na ito na si Jesus daw ay bumaba na dito sa lupa. May nag-claim na nandun sa Mindanao, may nag-claim mo kung saan-saan, mayroon doon sa ibang bansa na bumaba na daw si Jesus at ang Messiah sa oras na ito. Marami mo nag-claim. Pero sabi ng Mateo, huwag kayong maniniwala sa mga yan. Dahil darating ang panahon
panahon ng pagbabalik ni Jesus, malalaman ng lahat. Kaya pala ho na-imbento ang internet, na-imbento ang mga TV, na-imbento ang mga cellphone para ho sa kapakanan ng pagdating din ng Panginoon. Yun ho ay isa sa pinakamalinaw na paniniwala na tinatanggap ko sa aking sarili. Mga bagay na dapat suriin bago paniwalaan at gawin, mga turo o aral sa Biblia. Mga kapatid, kung nag-aaral ka ng salita ng Diyos, bago mo ito tanggapin o bago mo ang ito sa iyong buhay, kailangan nasuri o naaral mo ito na mabuti. Ito yung turo ng mga aral. Gawa chapter 17 verse 11, ito ho isa sa pinakamagandang, pangkat sila ng mga tao na maganda ho nating tularan. Mas mabuting kausapin ng mga Hudyo roon kaysa sa mga taga Thessalonica. Wiling-wili sila ng pakikinig sa pangangaral ni Pablo at sinasaliksik araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang mga sinasabi niya. Ang mga taga Berea, sila ho yung mga tao na excited sa pakikinig ng salita ng Diyos, pero hindi lang ho basta sila na-excite sa salita ng Panginoon, bagkus ho sila mismo, pagkatapos nila mapakinggan ang salita ng Diyos, pinag-aaralan ho nila. Kahit pa ho ang nagsasalita ay talaga ho kapanipaniwala. Hindi ko ho dito sinasabi ho ang mga pastor na nagsasalita ay huwag natin paniwalaan, pero mas mainam pa rin ho na kahit sinong pastor na nagsalita, pagka uwi mo ng iyong bahay, basahin mo yung sinabi ng pastor. Amen po ba? Ako, pagkatapos nitong simba, pagkatapos nitong video ko, papanoorin ko yung sinabi ko, pag-aaralan ko muli. Napakaganda ho po pag ang ugali mo natin ay nagsasaliksik. Pinapatunayan lang natin na seryoso tayo sa ating pinapasok ko na pakikinig. Tandaan nyo, hindi ho basta-basta ho ang atin ditong tinataya. Dito sa pagsisimba, dito sa gawaing spiritual, ang tinataya mo dito ay hindi lang basta ho yung iyong kapakanan sa hinaharap. Ang iyong tinataya sa pagbibigay mo ng buhay sa pananambahan ay ang iyong kaluluwa na mag-spend ng buhay habang buhay dapat sa langit o sa impyerno. Dalawa lang naman ho. Kaya dapat napakaseryoso tayo sa mga bagay na espiritual dahil dito ho nakasalalay kung saan ilalagak ang ating kaluluwa isang araw. Ako hindi papayag mapunta sa impyerno habang buhay. Kaya ho napakaseryoso ko pagdating sa Biblia. Pangalawang Timoteo chapter 3 verse 16, ito ang mababasa natin. Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Kaya pala ang sarap sa pakiramdam kapag may alam ka sa Bible at yung alam sa Bible na nababasa mo ay tinuturo sa sarili mo. Tingnan nyo, lumilitaw ho kung gaano kasarap ang mamuhay na puno ng katotohanan. Kaya ho, ang dali magturo sa iba. Di ba ho, ang dali magturo sa iba kung in-apply mo muna sa'yo. Sa pagpapabulaan sa maling aral. Alam natin, pag binasa natin ang Biblia, na napakarami sa panahon natin ngayon na nagtuturo ng kasinungalingan. Yung mag-claim ka lang na ikaw si Jesus ay isa na akong kasinungalingan dahil isa lang mo ang Kristo. Hindi mo pwede maging dalawa, hindi mo pwede maging tatlo ang Kristo. Isa lang mo si Kristo. At ang Kristo ho na inaabangan natin ay malapit nang dumating. Hindi ho dumating na. I-search nyo ho sa internet. Jesus Christ sa panahon natin ngayon. Hindi lang ho apat, napakarami ho nila. May pulube. Ang dami ho nila. May napakayaman. May kalbo pa nga ho ata eh. Papayag ka ba si Jesus kalbo? No. Sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay, gamitin mo natin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay napakarami ng gamit at lahat ho yun ay mabisa. Pastor, gusto ko talagang sira ng aking kapatid patungkol sa katotohanan. Kung ang Biblia ang gagamitin mo, dapat suriin mo muna mabuti. Baka naman ang isi-share mo sa kanya, pag hindi ka nagsimba, papupunta ka sa impyerno. Wala ka nang mabasang ganun. Sana ho malinaw kung ituturo natin ang katotohanan, dapat ho nasuri, dapat ho napag-aralang mabuti, para ho pag na-i-apply o napakinggan ng tao sisira natin, malinaw ho sa kanya. Amen po ba? Tandaan ho, ang tunay na turong mula sa Diyos ay turong nagtuturo ng katotohanan patungkol kay Jesus. Yan ho ang turo na totoo. Pag ang isang turo ho ay patungkol na sa kanilang simbahan, pag ang turo ay patungkol na sa kanilang reliyon at hindi na sa relasyon kay Jesus, malinaw ho ang pinapakinggan natin. Tandaan nyo, ang tamang turo na patungkol sa Biblia ay nagtuturo patungkol kay Jesus, na siya ang anak ng Diyos, na ating tagapagligtas. Yun ho ang tamang turo na dapat ho napapakinggan natin. Isang babala, bago tayo ho matapos. Hindi lahat ng mga nagsasalita o nangangaral patungkol sa salita ng Diyos ay mga taong galing sa Diyos. Naniniwala po ba kayo?
Hindi ho lahat ng pastor, hindi ho lahat ng pari, hindi lahat ng ministro galing sa Diyos. May mga tao ho, talagang claim lang nila, galing sila sa Diyos, samantalang hindi naman. Paano ko nasabi? Sapagkat may mga bulaang guro o mga mangangaral at may mga bulaang propeta na uusbong hindi lang nung unang panahon ng panahon ni Jesus, kundi lalo na sa panahon natin ngayon. Kaya ingat po tayo mga kapatid. Mateo chapter 7 verse 15 to 16. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta, nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa, ngunit ang totoo ay mababangis na asong gubat. Grabe ano? Ang aamo ng mukha, kakatok sa bahay, pwede ba mag-share? Babait nila. Pero pahindihan mo lang sila, alam nyo kung paano natin sila madidetermine o paano natin sila mahuhuli. Sabi mo sa 16, ganito ang mangyayari. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Kung gusto nyo talaga makilala kung sino yung mga tunay na pastor, subukin nyo sila. Yung mga lilitaw na mga mapipikunin na mga lingkod ng Diyos, mga peki ang mga yan. Yung mga taong hindi marunong magmahal sa kanilang kapwa pero naglilingkod sa Diyos, mga peki ho ang mga yan. Dahil ang lingkod ng Diyos, inutusang mahalin ng mga taong hindi kaibig-ibig. Mahalin ang kapwa, gaya ng kanyang sarili. Amen. At mahirap po i-apply yun. Basa lang pala ng basa, hindi naman pala ina-apply sa sarili, tas turo ng turo, magaling magturo, pero hindi na-apply sa sarili, peki ho ang pastor na yun. Peki ho ang pare o ministro na yun. Lahat ng mga mangangaral ng Diyos na hindi ina-apply ang kanilang natutunan, yan ho ay mga tao hong nagkukunwari mga lingkod ng Diyos. Hindi nga nila ma-apply sa kanilang sarili, pero lakas ng loob magturo sa iba. Ang tawag ko sa kanila dyan, nung panahon ni Jesus, ay mga pariseyo. Tandaan nyo, mga pariseyo, ang gagaling nila magturo. Alam nila yung 10 utos, alam nila yung 100 utos, alam nila yung napakaraming utos, pero kung ni isa doon, ayaw nilang gawin, sapagkat mahirap gawin, sabi nila. Mas mainam pa ho sa ating mga Kristiyano, isa lang ang alam, pero yung alam na isa, ina-apply sa buhay. Amen po ba? Tandaan niyo ho yung tao na pako sa krus, isa lang ang nalaman niya. Di ba ho yung napako sa krus, kaliwat kanan, yung nasa kanan, isa lang ang natutunan niya. Ano natutunan nung nando sa kanan? Natutunan niya na si Jesus ang magliligtas sa kanya. Dahil doon, naligtas siya. Amen po ba? Hindi niya natutunan magkaroon ng reliyon, hindi niya natutunan ho na mag-ikapo, hindi niya natutunan na magpabautismo, natutunan niya na si Jesus ang solusyon ng lahat ng bagay. Doon lang ho, naligtas na siya. Tama ho ang kanyang natutunan. Sinuri niya ho. Habang nandun siya, nagme-meditate siguro itong tao na to bago siya mamatay. Kasi noong panahon naman, hindi ka man agad mamamatay kung ipapako ka sa krus. Tandaan niyo si Jesus kaya siya namatay, hindi sa pako, kundi sa bugbog. At sa ubos na dugo na dumaloy sa kanyang katawan. Pero yung dalawa, hindi naman halos na bugbog. Yung dalawa ho, binalian pa ng mga buto para mamatay. Pero nakapag-meditate yung isa, napagsuri yung isa, talagang itong tao na to, wala tong kasalanan, pero umako ng kasalanan para sa akin at para sa ating lahat, para maligtas tayo. Claim niya ho yun, at sabi ni Jesus Christ, ngayon pa lamang isasama kita sa paraiso. Ang sarap ng senaryo, walang ka-effort yung lalaki, nakasama sa langit. Tayo ho, inabot tayo ng panahon na mga bata pang tumanggap sa Panginoon, marami pa tayong kakainin na bigas, kumbaga. Marami pa tayo mga kapatid, daraan ng mga pagsubok. At sana ho, wag naman tayo maparisan o gumaya doon sa isa hong napako sa krus. Yung isang napako sa krus, chinalis na si Jesus. Kung ikaw ang anak ng Diyos, iligtas mo ang sarili mo at iligtas mo rin kami. Pambubuli. Ang tutunan niya. Habang nagme-meditate siya, teka, bulihin ko kaya to si Jesus. Samantalang yung isa awang-awa kay Jesus. At humingi siya ng tawad. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Ulitin ko lang ho, wag ninyo papaniwalaan ng mga pastor. Naturo ng turo pero hindi nagsasagawa ng kanilang tinuturo. Ganon din yung payo ko sa inyo pag nakita ho nyo akong ganon. Kaya ho, ang tinuturo ko dito, hindi ako, kundi si Kristo. Siya ho, ang napakagandang tularan dahil wala siyang kasiraan. Palapakan nga po natin ang Panginoon. Maraming salamat po. Mateo chapter 24 verse 11, marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw nila marami. Ito, masamang balita. Maraming magpapanggap na propeta at marami silang maliligaw. Kaya pala sa panahon natin ngayon, nag-uusbungan ng napakaraming mga mega churches na ang mga founder ay talaga namang hindi naman tinawag ng Panginoon, kundi tinawag nila ang kanilang mga sarili para sa kanilang personal na kapakanan. Pangalawang Pedro chapter 2 verse 1, noong una lumitaw sa Israel ang mga bulaang propeta, sa inyo naman may lilitaw na mga bulaang guro.
Sa Israel ho, may lumitaw ng mga bulaang propeta. Sa panahon daw ho natin, o sa panahon ng mga apostol, sa inyo naman may lilitaw ng mga bulaang guro, gagamitan nila ng katusuan ng pagtuturo ng mga aral. Mga aral na makasisira sa inyong pananampalataya. Itatakbo nila ang Panginoon na nagligtas sa kanila, kaya't biglang darating sa kanila ang kapahamakan. Sa panahon natin ngayon, maraming magtuturo ng mga aral ng Diyos, pero si Jesus ay isinasantabi at halos hindi na ipakilala. Nakasentro sila sa Diyos Ama, pero wala silang pakialam sa Diyos Anak. Hindi pwede yun. Tandaan natin kung ano yung gagawin natin sa anak, yun ang ginagawa natin sa Ama, sabi ni Jesus. Sabi ni Jesus, kung ano yung ginagawa nyo sa akin, ginagawa nyo sa tatay na nagsugo sa akin. Kaya kung sinasamba natin si Jesus, pinapupurihan natin si Jesus, pinapupurihan natin ang kanyang Ama sa langit. Wala hong mali doon. Pangalawang Pedro chapter 2 verse 2, gayunman marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan. Dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan. Ulitin ko lang kahit anong bisa ng pangangaral natin, kahit anong sipag natin mangaral ng katotohanan, marami pa rin mga tao mahihikayat sa kasinungalingan. Kasi bakit ang pagpili ay desisyon natin. Hindi desisyon ng Diyos. Nung tinanggap natin ang Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, hindi niya desisyon yon sa ating buhay, kundi desisyon natin yon. Tama po ba? May kalayaan ang bawat isa na piliin siya o hindi. Maraming salamat mga kapatid dahil pinili natin ang Panginoon. Pero alam niyo po ba, habang nabubuhay ka sa sanlibutan ito, pinili mo na siya, pero pwede mo pa rin siyang iwanan isang araw. Pwede mo pa rin siyang talikuran isang araw. Yun yung mga tinatawag na mga backslider. Pastor, dati po akong born again. Ang dami ko na nakausap. Pastor, dati po akong born again. Nalungkot ako bigla. Yung salitang dati, parang sinasabi niyan, dati ako ligtas. Tandaan nyo maliligtas lang yung mga tao mong na born again o nagbago ng buhay dahil kay Kristo. Pangalawang Pedro chapter 2 verse 3, sa kanilang kasakiman, lilinlangin nila kayo ng matatamis na pangungusap upang makuha ang inyong kayamanan. Alam nyo marami nahihikayat sa maling katuruan dahil sa bait at dahil sa ganda ng pagsasalita ng founder o yung namumuno sa isang simbahan. Ang dami nalilinlang dahil sa matatamis na salita. Tandaan nyo, ang katotohanan, masakit man ito sasabihin ng tunay na pastor o tunay na lingkod ng Diyos. Masakit man ito, kailangan natin tanggapin sapagkat ang katotohanan ang tanging lang makapagpapalaya sa tao. Ang kasinungalingan marami ang nahihikayat sa kasinungalingan dahil bakit kinukuha yung ating atensyon, kinukuha ang ating loob. Katulad ng sinabi dito, gagamit sila ng panlililang sa pamamagitan ng matatamis na pangungusap upang makuha ang inyong kayamanan. Matagal nang handa ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. Ulitin ko lang po sa inyo, maaaring nakikita na natin sa panahon natin ngayon kung sino yung mga bulaan sa mga tama, kung sino yung mga anti-Kristo, pero tuloy-tuloy silang umuusbong, pero ang Diyos na hindi natutulog ay nakahanda ng parusahan sila. Sabi nga dito yung ginamit, puksain. Pag sinabing puksain, walang ititira kahit isa. Paalala, mag-iingat tayo sa mga taong ito. Dalawa lang ang kailangan natin pag-ingatan sa panahon na ito. Mga bulaang propeta at mga bulaang guro. At isa ako sa pwede maging bulaan sa harapan ninyo. Kaya mag-iingat kayo na pakinig lang ng pakinig pero hindi susuri. Maraming mga pastor magagaling pag di nyo sinuri yung kanilang personal na patotoo, pag di nyo sinuri yung kanyang personal na buhay, maaaring tama yung sinasabi nila pero taliwas sa kanilang ginagawa. Mali yun. 1 Thessalonica chapter 5 verse 22, lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Ito ay utos sa lahat ng mga nakikinig at sa lahat ng mga taong inaaring ang Diyos ang kanyang Panginoon. Tandaan, balikan natin ito. Pwedeng suriin ang lahat ng bagay, subalit hindi lahat ng bagay ay pwedeng pulutin. Amen po ba? Pwede daw suriin ang lahat ng bagay. May nakita kayo sa bagay, suriin mo. Pero wag mong pupulutin. Hanggat di mo nasusuri. Pwede mong suriin ang lahat ng bagay, pero hindi lahat ng bagay pwede mong pulutin. Nagets niyo po ba? Sana ganun ang ating pananaw. Basa ka ng basa, hindi lahat ng binabasa mo pwede mong i-claim o pwede mong i-apply sa sarili mo. Ang sabi ng Biblia yung tama lamang at makabubuti sa atin. Tama at mabubuting mga bagay lamang ang ating dapat pulutin, piliin, at gamitin. Hamon. Suriin natin ang lahat ng bagay at pulutin lamang natin ang tama at mabuti. Sana itong mensahe sa gabing ito ay makapagpaalala sa atin
na hindi lahat ng pang-araw-araw na maririnig natin sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kaibigan, maging sa lahat ng mga kapatiran natin ay hindi lahat makabubuti para sa atin. Mag-ingat tayo sa mga toxic na tao. Mga kapatid, kung may problema ka, tapos may sasaw-saw pang isa, dalawa na. Kaya mas mainam, sa totoo lang mo, napakahirap pagka na-toxican ka, ang ganda ng gising mo. Tapos may toxic, may dala-dala masamang balita, tapos in-embrace o tinanggap mo ito, yung ganda ng gising mo, papalitan na masama. Maghapon pa. Ingat to tayo, ulitin ko lang mo, pag ramdam mo sa sarili mo, ramdam mo sa taong ito, dahil itong tao na to magsasabi ito ng mga masasama. Okay, sana may mabuti siyang sabihin. Dahil kung puro masama, wala akong tatanggapin ni isa doon. Tama po ba? Pulutin lamang mo ang mabuti, pero suriin ang lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan ho ang mensahe ng Panginoon sa gabi ko. Pagsusuri, suriin at pulutin ang mabuti. Tayo ho ay manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri sa inyo, nagpapasalamat ng lubos, Panginoon, dahil ganun mo na lang kami kamahal, Panginoon Lord. Maraming salamat dahil ako bilang iyong lingkod ay patuloy mong tinutuwid. Patuloy mo ako, Panginoon Lord, pinapaalalahanan na maaaring isang araw gamitin ako ng kaaway para magsalita ng kasinungalingan. Pero Lord, maraming salamat dahil ang tinuturo ko, Panginoon Lord, sa simbahang ito ay walang iba kundi ang katotohanan sa buhay ni Jesus, Panginoon Lord. Sa lahat ng mga kapatid ko narito, sa mga taong nasa tahanan, nakikinig ng mensaheng ito, sa lahat ng mga taong nakakapakinig at nakapanood ng mensaheng ito, patuloy kong dalangin, yakapin mo sila, iparamdam mo sa kanila, Panginoon Lord, ang katotohanan ng gagaling sa inyo, Panginoon. At maraming salamat na kami lahat ay patuloy na magkaroon ng kasabikan, na basahin ang mga salita mo, basahin, Panginoon Lord, ng paulit-ulit ang mga salita mo, lalo na yung mga hulang nakasulat dito, sapagkat ang hulang nakasulat dito, Lord, ay mahiwaga, subalit ang lahat ng ito ay nangyari at mangyayari na, Panginoon. Turuan mo kaming masabik sa bagay na ito, Panginoon. Tanggalin mo sa amin, Panginoon Lord, ang kabagutan, tanggalin mo sa amin ang katamaran, na pagbuklat ng iyong mga salita, sapagkat ang salita mo, ang katotohanan, ang salita mo, makapagbibigay sa amin ng tiyak at tunay na karunungan, ang salita mo, Panginoon Lord, ang makapagbibigay sa amin ng tiyak at tamang pamumuhay dito sa sanlibutan. Turuan mo kami na manabik sa iyong mga salita, manabik sa pagsasaliksik ng iyong mga aral, at patuloy, Panginoon Lord, na magsuri, Panginoon Lord, ng iyong mga salita. Pinupuri ka namin sa oras na ito sa isang mensahe nagpapaalala sa amin, Panginoon Lord, na walang masama sa pagsusuri, pero Lord, mayroon panganib sa pagpupulot ng mga bagay na hindi namin, Panginoon Lord, basta na pag-aralan. Pinupuri kita, dalangin ko sa aking mga kapatid na naririto, patuloy na magkaroon sa kanilang puso, Panginoon Lord, ng impact itong mensaheng ito, at patuloy nilang buklatin ang kanilang mga Biblia, Panginoon Lord, ng punong-puno, Panginoon Lord, ng hiwaga, pero dahil sa banal na Espiritu, mauunawaan namin ito, Panginoon. Sa iyo ang pinakamataas na napulit pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. God bless.